sa experience ko, I speak for myself, na nakaka-trauma din eh. Then, alam mo yun, baka sa susunod niya naman mag-survive yung baby. Pero yung mga ganong pagkakataon naman, syempre, hindi mo naman control yun. So, bahala na si Lord. So, paano ka nakakope dun sa miscarriage na yun? Honestly, nagkaroon din ako ng period of time na nagkaroon din ako parang na-depress din ako. Nandun yung fear, pero na-overcome ko na. Oo. Paano ka ginaid ni Dindo? Ano yan? Paano ka ginaid niya dun sa process ng siguro yung support na nakuha ko from Dindo, from Jada, nung time na yun. Yun na lang siguro yung pinanghawakan ko, na yung love from my family members, na hindi lang naman sa akin nangyari yung mga ganun. Tsaka yung mga ganung bagay, hindi mo talaga masasabi. Pwede talaga mangyari kahit kanino. Kapag hindi i-allow ni Lord, mangyari. Pero after that, nagplano uli kayo, di ba? After that, nagplano uli kayo na magka-baby ulit? Parang hindi na. Hindi na. So, hindi dahil sa trauma? Or ayaw mo na talaga? Parang yung pagkakataon na lang din na hindi na namin naisip, pero siya gusto pa niya. Oo nga sabi niya kanina. Sobra. Minsan nga parang gusto ko sa iba na lang. Hindi, pero kasi nga, sabi niya, ba't isa lang? Oo. Pero si Jada, di naman po siya naghahanap. Alam mo hindi. Kasi kami para kaming barkada eh. So, parang feeling ko mas gusto niya kami lang dalawa. Isa na lang siya. Oo, pero sanay na siya ng gano'n. Nabangin niyo po kanina parang pa-lipat-lipat from Manila. US. Gano'n naman kasi yung buhay namin talaga eh. Bukod sa tour, syempre taga-Amerika din kami. Umuwi din kami doon. Every 4 months, ganyan. Every 4 months talaga. Gano'n. So, ang hirap. Imagine mo kapag meron ka maliit na baby. Tapos, magbiyahe ka. So, pag yung mga long-term na projects mo dito, hindi rin talaga. Kaya hindi ako makapag-soap. Yun, isang reason din yun, hindi ako makapag-soap. Kasi nga yung commitment na kailangan hindi ka mag-a-absent, diba? So syempre may kontrata yun eh. Hindi ka pwede umalis ng 6 months. Pero maraming offer dyan. Oo. Tsaka yung sa soap, kaya rin hindi ako nakatanggap ng soap. Honestly, natatanggihan ko din. Kasi nahirapan na talaga ako dun sa puyat. Hindi na ako mag-gets. So, hindi ko na-carry. Hindi, parang gusto ko pa rin kasi talaga mas ma-enjoy yung singing career ko. Parang feeling ko dapat pipili ka lang ng isa. Yung tipong gano'n, ibig sabihin na yung realistic na mas magagawa mo ng maganda pa rin. So, yung effective ka pa rin. Diyan sa napapag-usapan niyo ni Ding Dong retirement or yung talagang totally aalis na kayo, may ganun kayong concept or dire-diretso lang sa work? Walang plans? Wala. Ang nakakatuwa lang na we feel so blessed na nandito kami sa pagkakataon na sa career namin, we can choose kung ano yung trabaho na gusto namin tanggapin. Na hindi naman lahat nakakagawa ng gano'n. Kaya, hindi na ito yung sa point ng buhay namin na nakikipaghabulan kami. Kasi, very grateful naman na din kami sa naiambag namin sa music industry. So, parang ako ngayon mas ini-enjoy ko kung yung mga projects. Kung sakali meron dumating, tapos feeling ko meron ako iba pang kailangan gawin, medyo hindi ko muna tatanggapin yan. Hintayin na lang ako na susunod. So, yung priority ko talaga mas ngayon yung family. Thank you, Ms. Jessa.